Sa previous episode, ang bida nating si Noor ay isang masigasig at masipag na tao na kung saan pangarap niya na maging isang adventurer. Simula nung namatay ang kanyang ina ay lakas loob na nagdesisyon si Noor na pumunta sa lungsod upang mag-apply bilang adventurer. Nag-apply siya dito kaso sinabi ng lalaking receptionist na bago maging isang adventurer ay kailangan muna niyang mag-aral ng basic combat. Nag-aral si Noor para sa basic combat kaso lahat ng sinasalihan niya ay itinaboy lamang siya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan para sa basic combat na ito. At sa pagpapatuloy, pagdating ng emperador sa fort ay pakiramdam niya ay ligtas na siya at ang takot niya ay napalitan ng galit habang naaalala niya kung paano siya napahiya. Habang dumadaan siya sa mga opisyal ay tinanong siya kung bakit siya napupuno ng putik at amoy ihi. Sinimulan niyang sisihin ang mga sundalo dahil hindi sila nanalo kahit na binigyan na sila ng makabagong kagamitan, ngunit bigla siyang napatigil nang may nakita ang isa sa mga opisyal mula sa bintana. Tumingin ang emperador at bumalik ang kanyang takot nang mapansin niyang papalapit na ang dragon ng kalamidad sa imperyo. Hindi niya maunawaan kung paano ito nabuhay pagayong dapat ay napatay na ito ng laser beam. Napagtanto niya na ang healer ang posibleng bumuhay sa dragon ngunit kahit na napagaling nila ito, hindi pa rin dapat ito umatake sa kanila maliban na lang kung may nagko-control dito. Tinanong niya kung nasaan ang tagapag-alaga ng mga hayop na kinuha nila, sinabi ng opisyal na umalis na si Master sa imperyo at naniniwala ang emperador na ipinagkanulo siya nito, nagwala siya kaya't sinubukan ni Randos na mapakalma siya kaso sinisigawan siya ng emperador, pinagsasabihan na tumigil sa pagiging walang silbi at gumawa ng paraan para iligtas ang imperyo. Dahil doon ay sumang-ayon si Randos at umalis na may mukhang sawang-sawa na sa emperador, samantala ay inutusan ng emperador ang iba na ihanda si Kronos dahil gusto niyang gamitin ito para pabagsakin ang dragon mula sa himpapawid. Sinubukan siyang pigilan ng mga opisyal dahil nasa testing phase pa si Kronos at malamang na masisira ang malaking bahagi ng lungsod kapag ginamit ito, gayunpaman ay hindi nakinig ang emperador at tinadyakan pa ang isa sa mga opisyal. Ipinaliwanag niya na wala na silang ibang opsyon dahil masisira rin ang lungsod kung walang gagawin, sinabi niyang hindi sila dapat mag-alala sa collateral damage at maaari nilang gamitin ang Monot targeting system para maging tumpak ang pagtama nito. Sinunod ng mga opisyal ang utos kaya't nagdilim ang buong lungsod habang nakalock ang laser cannon ng Kronos sa Mona signature ng dragon. Tiwala ang emperador na mawawasak ang dragon dahil ito na ang pinakamalakas na sandata ng kanyang imperyo. Gayunpaman nang pinaputok na ang laser at papunta ito sa dragon, may isang bagay sa ulo ng dragon ang pumipigil dito kaya't nagbago ang direksyon ng laser. Hindi makapaniwala ang emperador sa nangyari at mas masama pa dahil ang Mona tracking settings ay naka-on, kaya't ang mga laser ay ngayon nakatutok na sa mga mana generator ng imperyo. Kapag nawasak ang mga ito ay magiging ganap na defenseless ang imperyo at sinimulan ng emperador na sisihin ang mga opisyal, kahit siya mismo ang nag-utos na paputukin ang laser at isa-isa na napagdesisyonan ng mga opisyal na nagsawa na sila sa kanya at nag-resign sa lugar mismo. Naiwan ngayon ang emperador mag-isa habang pinapanood niya ang pagbagsak ng buong imperyo sa apoy. Ilang sandali bago nito ang grupo ay papalapit sa imperyo habang sakay ng likod ng dragon. Bigla na lang naramdaman ni Noor na may paparating na mas malakas na laser beam kaysa sa dati at wala ng oras para umiwas. Kaya't tumakbo si Noor sa harap nila at pinigilan ang pagsabog at naging matagumpay siya, ngunit dahil hindi siya marunong lumipad ay bumagsak siya sa kastilyo ng emperador at sa parehong oras, napapalibutan na ang emperador ni Randes at ilang kabalyero na sawang-sawa na sa kanya. Tinanong ng emperador si Randes kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Randes na kailangan niyang patayin ang emperador para mailigtas ang imperyo. Nagsimulang humingi ng tulong ang emperador ngunit wala nang natitira na handang sumunod sa kanyang utos. Bago siya tuluyang mapatay ay bigla na lang bumagsak si Noor mula sa kisame at nagulat na napakaswerte niyang bumagsak mismo sa trono ng emperador. Itinaas ni Randes ang kanyang espada at tinanong si Noor kung balak niyang protektahan ang emperador. Hindi talaga interesado si Noor sa emperador kaso hindi niya rin iniisip na tama ang mga kabalyero na patayin ito. Isa sa mga kabalyero ang nagtangkang barilin ang emperador, ngunit pinigilan ito ni Noor at maingat na inilapag ang ulo ng emperador sa lupa para hindi ito masaktan. Napagtanto ni Randes at ng kanyang mga tauhan na mahusay na mandirigma si Noor kaya't sabay-sabay silang umatake sa kanya, ngunit madaling tinabig sila ni Noor at ipinaliwanag ni Randes na sinira ng emperador ang kanyang bansa at kailangang pagbayaran ito ng kanyang buhay.
Isang kabalyero ang naghagis ng bomba para patayin ang emperador, ngunit nakita ito ni Noor at maingat na itinulak ang emperador palayo kaya't nabitin ang katawan ng emperador sa dingding. Tinanong ni Noor kung bakit sinusubukan ng mga kabalyero na patayin ang emperador. Sinabi ng isa sa mga kabalyero na mas malaki pa ang pinsalang ginawa ni Noor kaysa sa kanila pero iginiit ni Randes na dapat mamatay ang emperador. Naghagis pa siya ng mas maraming bomba subalit muli itong napigilan ni Noor. Maingat na hinawakan ang binti ng emperador at inilapag siya ng maayos sa sahig. Sinabi ni Noor sa mga kabalyero na matanda na ang emperador kaya't bakit hindi na lang siya ikulong at hayaang mamatay ng natural, ngunit sinabi ni Randes na hindi nila ito magagawa dahil narating na ng kalaban ang imperyo at paparating na sila kasama ang dragon ng kalamidad, kaya't kailangan nilang patayin ang emperador para ipakita na wala na silang balak lumaban. Kaso bigla silang nakarinig ng isang boses na nagsasabing hindi na kailangang patayin ang emperador dahil hindi siya maaaring magdusa sa kanyang mga kasalanan kung patay na siya. Dumating si Rain kasama ang iba pa at nagpasalamat kay Noor sa tulong nito at mula sa puntong iyon, gusto ni Rain na siya na ang humawak sa sitwasyon. Hinanap ni Rain si Lin para gamutin si Noor kung nasaktan siya sa pagbagsak. Umalis sina Noor at Lin sa silid ng trono para hayaan si Rain na tapusin ang usapan. Hinarap ni Rain ang mga kabalyero at sinabing hindi nila kailangang mag-alala dahil wala siyang galit sa kanila at wala siyang balak na saktan sila. Pero ang emperador ay wala ng swerte at nagmakaawa ang emperador kay Rain na patawarin siya, at sa gulat ng lahat pumayag si Rain na patawarin ang emperador ngunit may mga kondisyon at dahil sa mga utos ng emperador, ilang mga mamamayan ng kaharian ang nasaktan sa mga gumuhong gusali at nasunog ng nabubuhay o winasak ng mga halimaw. Kaya't hanggat handang pagdaanan ng emperador ang parehong sakit na kanyang idinulot, papatawarin siya ni Rain at magsisimula ng mga pag-uusap para sa kapayapaan at reparasyon upang tapusin ang digmaan. Tinanong niya kung may tatutol sa plano niya at walang kumampi sa emperador. Kaya napagkasunduan na ang emperador ay kailangang magdusa ng katumbas na sakit, hindi maintindihan ng emperador kung ano ang ibig sabihin nila at dahil hindi niya kayang mabuhay sa ganitong klase ng pagdurusa, ngunit siniguro niya na kahit ilang beses mabali ang mga buto o mabuksan ang kanyang mga laman loob, nariyan siya para gamutin ito para tuloy-tuloy ang pagpapahirap. Kahit mawalan ng malay ang emperador dahil sa sakit ay may paraan si Caro para muling ibalik ang kanyang kamalayan, mas natatakot pa ngayon ang emperador at napaihi siya sa takot ngunit ipinaliwanag ni Rain na hindi niya talaga gusto ang pagpapahirap sa tao. Kailangan ng emperador na lubusang maunawaan ang sakit na idinulot niya sa mga tao dahil sa mababaw niyang galit. Kung tutusin ay napakagaan na ng parusa na ipinapataw sa kanya at habang nangyayari ito ay natapos na ni Lin ang pagpapagaling kay Noor, at mas mabuti na ang kanyang pakiramdam ngunit habang tinitingnan niya ang imperyo, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa sa pinsalang nagawa niya nang pigilan niya ang laser. Sinabi ni Lin na huwag na itong alalahanin dahil ginawa niya iyon para protektahan sila mula sa laser at bukod pa rito, walang namatay sa nangyaring pinsala dahil ang mga laser ay tumama lamang sa mana generator ng imperyo. Ang mga lugar na iyon ay may mataas na konsentrasyon ng mana kaya walang tao doon noong masira ang mga generator. Gayunpaman ang pagkawasak nito ay magdudulot pa rin ng malaking epekto sa buhay ng mga tao at pagbalik ni Rain, Caro at ng iba pa ay sinabi nila na nagkasundo na sila kaya't mula ngayon, magtulungan na ang imperyo at ang kaharian para sa muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan. Nagulat si Noor dahil tapos na agad ang digmaan kahit na halos hindi pa ito nagsisimula. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa emperador at ipinaliwanag ni Rain na nag-quit na sa trono ang emperador at malamang ang apo niya na 10 taong gulang ang itatalaga bilang bagong emperador. Ngunit dahil bata pa ito ay isang tagapag-alaga ang itatalaga pansamantala, at napagkasunduan na ang mga kabalyero ang mga ngasiwa hanggang sa tamang edad ng bata. Lumabas ang mga kabalyero at unang ginawa ni Randes ay humingi ng paumanhin kay Noor sa pag-atake sa kanya. Sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat para makabawi sa kanyang pagkakamali, ngunit sinabi ni Noor na wala siyang sama ng loob kaya't walang dapat alalahanin. Natutuwa si Randes na hindi galit si Noor pero bilang tanda ng magandang loob, binanggit niya na handa siyang tulungan si Noor anumang oras na kailanganin ito at sinabi ni Noor na hindi na kailangan pang umabot sa ganoon at kung tutuusin, siya pa nga ang dapat humingi ng paumanhin sa pinsalang nagawa niya sa lungsod. Sinabi ni Randes na hindi dapat mag-alala si Noor dahil resulta lamang ito ng mga aksyon ng dating emperador,
at wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa mga pagsabog at ang mga kasalanan ng imperyo laban sa kaharian ay mas seryoso pa kumpara dito. Nag-alok pa rin si Noor na tumulong sa kahit anong paraan na kahit na sa pag-aalis ng mga debris, ngunit doon ay nagsimula ng mabagot ang dragon kaya sumakay na silang lahat pabalik sa kaharian, gayunpaman talagang ayaw pa rin ni Noor ang paglipad. Pagbalik nila, sinalubong sila ng hari at humingi ng paumanhin sa pagpapagawa kay Rain ng lahat ng negosasyon mag-isa at gusto niyang malaman ang lahat ng detalye mamaya, ngunit bago iyon ay kailangan niyang magpasalamat sa kanilang tagapagligtas. Sumang-ayon si Rain na halos mag-isa lang nailigtas ni Noor ang buong kabisera kaya't nararapat siyang bigyan ng gantimpala. Gayunpaman ay agad itong binara ni Noor at sinabi niyang hindi niya kailangan ng gantimpala at naiintindihan ng hari na hindi materialistic si Noor kaso literal niyang niligtas ang buong bansa, kaya't hindi pwedeng basta na lang siya paaalisin ng walang kapalit. Naiintindihan ni Noor na normal ang makatanggap ng gantimpala sa ganitong sitwasyon subalit wala siyang maisip na anumang bagay na gusto niya, ngunit nang makita niya si Rollo ay bigla niyang sinabi na may hihilingin siya sa hari. Tuwang-tuwa ang hari nang marinig na may hiling si Noor kaya't tinanong niya kung ano iyon. Sinabi ni Noor na nais niyang alagaan si Rollo at ipinaliwanag niya na si Rollo ay isang bata mula sa demon folk at wala nang matitirahan mula nang siya'y inabandona, kaya't gusto ni Noor na manirahan si Rollo sa kabisera bilang isang regular na mamamayan. Pinag-isipan ni Noor na siya mismo ang kumupkop kay Rollo ngunit dahil sa simpleng pamumuhay niya at mas makakabuti para kay Rollo kung aalagaan siya ng isang mayamang pamilya, hiniling niya sa hari na mabigyan si Rollo ng lupa at bahay at naiintindihan ng hari ang kahilingan ni Noor kaso may problema dito, dahil ang banal na teokrasya ng Maria ay itinuturing na kaaway ang lahat ng demon folk. Kung tatanggapin ng hari si Rollo bilang isa sa kanyang mamamayan at makakaapekto ito sa diplomatikong relasyon sa Maria, bago pa magtanong ang hari kung pwedeng magbigay si Noor ng ibang hiling ay agad na sinabi ni Noor na wala na siyang ibang hiling maliban sa seguridad ni Rollo. Kung may ibang balak pa ang hari ay mas mabuti pang ilaan ang mga resources na iyon sa muling pagtatayo ng kaharian. Napahanga ang hari sa pagiging matatag ni Noor kaya't napatawa siya at si Rollo ay nagkaroon ng flashback sa sandaling muntik na siyang patayin ng Frog Dragon, at inisip niya na sana'y magkaroon siya ng mas mabuting buhay kung saan hindi siya magdudurusa at makakakain siya ng masarap na pagkain. Hindi niya inaasahang matutupad ang pangarap niya at nang magising si Rollo ay nasa isang mainit na kama na siya at maya-maya ay pinaupo siya sa hapagkainan kasama si Enz, na nagsabi sa kanya na siya ay pansamantalang manirahan sa kanya. Wala masyadong masabi si Rollo kaya't sinabihan siya ni Enz na kumain na bago lumamig ang pagkain. Labis ang pagkagulat ni Rollo dahil hindi niya inakala na ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ito ang unang beses na makakakain siya ng hindi bulok na pagkain at habang kinakain niya ang unang subo, lumuha siya ng kasiyahan at ngumiti at sinabing masarap ang pagkain. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.